Nabuking ang umano'y malisyosong paggamit ng ChatGPT ng PR firm ng anak ni ultra-bilyonaryo Yossi Tangco. Ang goal, siraan daw si VP Sara noong eleksyon. Bago mo tapusin ang video niyan at magkomentong paninira at fake news, mas mabuti pang i-research mo. Kung totoo hindi, para hindi ka mapahiya. Yan kadalasan kasing nirarason ng mga hindi tanggap yung totoo, na tinotolerate nila ang mali. Pakinggan nyo si nanay. Hoy! Alam mo ba na malalaman mong mahina ang utak ng isang tao kapag proud na proud ipinagtatanggol ang mali? AI na naman. Guys, whether it's AI o hindi, ang mahalaga doon ang mensahe. Kayo ba'y naniniwala? Tama ba o mali? Alam nyo guys, huwag nating pairalin yung ego natin over our credibility. Kasi, iba dito, gusto nilang ipaglaban ang mali para lang hindi sila masusunog, hindi sila mapapahiya. Tama? May iba, manggagalaiti pa. Kahit alam nila sa sarili na tama yung sinasabi mo. Bakit kaya ganun guys? Buti sana kung kayo lang apektado. Damay-damay lahat eh. Diba? Mas manggagalaiti ka sa taong ipinaglalaban ang mali. Ayaw tanggapin ang mali. Bakit may mga ganung tao? Huwag tayong ganun. Katulad nito. Panoorin niya yan. To cut the story short, hindi niya ina-accept na bribery yung pinamimigay na ayuda. Kasi napupunta nga daw sa tao. Yan, hiningan niya pa ako ng proof. So how come na nagiging bribery? Mismo mga kongresista, even Toby Chanco ang nagsabi, di ba? Maraming nagsasalita, guys. Kahit hindi DDS na mga kongresista. Napipilitang pumirma. Kasi pag hindi pipirma, walang budget. Remember yung mayor sa Zamboanga? Namanikluhod, guys. Kasi nga hindi nga pumirma ang Zamboanga City. Wala silang budget. Nai-release yung budget nila. Hindi ba bribery yung tawag doon? Anong tawag nun? Panggigipit lang. Anong tawag doon? Paki-explain sa akin na maayos, guys. Bakit may mga ganong tao? Diyos ko naman. Para hindi na kayo mapapaya. O ano ba yung rason ninyo? May iba pa manggagalaiti pa talaga sa galit kahit alam nilang totoo at tama. Why do you insist, guys? Walang mapapala yung pagiging panatiko natin. It's okay to be supporter sa isang politiko pag alam nating mali. Tirahin natin. Pag tama, purihin. Huwag yung alam na natin mali, hala, sige pa rin. Kasi kapwa Ilocano, kapwa Bisaya, Kristiyano, Muslim, huwag tayong ganun. Yung kulturang Pilipino natin na hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Kaya tuwang-tuwa masyado yung mga politiko sa atin dahil sa mentality na meron tayong ganyan. Di ba? Halata na masyado sampal na sa mukha, tatanungin ka pa ng proof. Kaya may mga ganyan nagdidebate sa akin. Sabi ko, panalo ka na. Why do I need to insist? Alam na naman ng tao na nasa baba, yung patas manghusga. Diba? Hindi ko naman sinasabing perfecto lahat ng mga politiko. May mga interes, kanya-kanyang interes yan. The point is, wala tayong choice kung sino yung mas okay doon tayo. Yun yung mahalaga. Diba? Bakit nyo pa AI man yan o ano? Daming mga rason talaga, promise. Ang daming mga kabulastugan dati, hihingan ka pa ng proof, kalat na. Yung iba, meron pa magsasalita, hindi naman nakulong, wala namang kaso, kuha na nga naniningil. May kaso man sa hindi, kuha na naniningil. Kayo nga, inaano nyo yung tao na kahit nang kuha na nagsasalita na walang problema. O, diba? Remember, guys, masingit ko lang, ang impeachment trial is a prosecution po yan. Political prosecution po yan. Kung may kasalanan ng tao, gusto nyo mapanagot, diretso na nasa korte nyo na diretso. Sa Supreme Court nyo diretso, huwag nang pamikos-mikos, saan pa kayo papunta-punta, di ba? Alam naman natin kung anong rason nyo kaya dyan kayo pumunta, hindi kayo sa korte. Wala kayong matibay na ebidensya. That's the point. Kaya sana huwag na tayong ganyan. Magtulungan tayo. Sabihin natin yung tama at totoo. Bahala kayong magalit kayo sa akin o hindi. Lahat tayo kasi apektado. Karapatan ko ding magsalita at opinion ko ito. Kung sa tingin ninyo mali, well, you have right to correct me. Hindi ako nagmamatalino dito o nagmamagaling. Ito yung pagkakaintindi ko, which is sa tingin ko tama. So much for that. Tapusin natin tong video na to. Nasa sa inyo na kung paniniwalaan nyo na naman to o hindi. Katulad nung na-issue si Marcos sa yung gold bar na yun sa Hong Kong. Pag-post ko nun, fake news daw.
OpenAI ang Philippine ChatGPT accounts na napapabalitang ginagamit ang platform para mag-generate ng social media comments na pumupuri kay President Bongbong Marcos at tumutuligsa naman kay Vice President Sara Duterte. Sa report ng OpenAI na may pamagat na disrupting malicious uses of AI, sinabi nito na may ChatGPT accounts na ginagamit ang kanilang AI platform para gumawa ng English at Taglish comments in bulk volumes. Ang mga nasabing comment, posted daw on TikTok and Facebook at nakapokus umano sa mga politikal at current events sa bansa, partikular na sa hidwaan ng Duterte at Marcos camps. Revelasyon din ng OpenAI, konektado ang aktibidad na ito sa Common Sense, na isang commercial marketing company sa bansa na nakabase sa Makati City. Ang founder at tumatayong CEO at president ng kumpanya ang bilyonaryo na si Joseph Agustin Tanco o mas kilala bilang Jager Tanco. Kilala rin si Tanco bilang pinakabatang board member ng Philippines First Insurance Company Incorporated. Naupo siya noong 2016. Siya rin ang president at CEO ng Maestro Holdings, Philippine Life Financial Assurance Corporation at PhilCare. Kasalukuyan din siyang kasapi ng Board of Directors ng STI Education System Holdings bilang Vice President for Investor Relations. Ulat ng OpenAI, ginamit umano ng theater actor o ang mga nasa likod ng comments ang ChatGPT para i-analyze ang social media post tungkol sa political events sa bansa, lalo na tungkol kay PBBM. Ginamit din nila ito para mag-suggest ng appropriate themes bilang replies sa mga nasabing post. Sunod naman nilang ginamit ang AI platform para mag-generate ng maiikling comment na kadalasang may 10 words na haba na naaayon sa proposed themes. ChatGPT din ang naging instrumento para makapag-generate ang theater actor ng PR pitches at statistical analysis na naging daan para mabuo ang 5 TikTok channel na pinopromote daw ang Pangulong Marcos. Tinawag ng OpenAI ang operasyon na ito bilang Operation High Five. Nagsimula raw mag-post ang 5 TikTok account na ito nitong mid-February. Sa Facebook naman, ang mga comment na mula sa nasabing operasyon ay madalas nakikita sa mga post at report ng iba't ibang news outlet. Posted din daw ito sa mga kagagawa lamang na Facebook account at madalas ay wala pang online friends. Ilan sa mga komento, patama o parinig kay VP Sara. Dahil dito, mas umiigting pa raw ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Wala pang komento o reaksyon ang Common Sense tungkol sa report ng OpenAI na unang